5 trabahador ang sugatan matapos bumigay ang beam o biga ng isang ginagawang mall sa San Fernando sa Pampanga. Mula roon nakatutok live at exclusive si Gigi Manikan. Gigi? Mel, sa mga sandaling ito ay narito lamang sa likuran ko itong mall na ginagawa dito sa San Fernando, Pampanga. At kung makikita nyo nga ay tinakpan na ng contractor itong beam o biga na bumaluktot kaninang tanghali kung saan may 5 trabador nga nasaktan. At 3 sa mga trabador nito ay nananatiling nasa ospital dahil sa mga injuries na kanilang tinamo. At kanina nga ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap sila. Narito po ang aking report. Bandang 12:00 ng tanghali nang bumigay ang 10 metrong biga o beam ng ginagawang mall sa San Fernando, Pampanga habang nagbubuhos ng semento sa ika-5 palapag nito. Dahil break time noon, ilan sa mga trabador sa ilalim ay nadaganan ng mga materyales at kabubuhos pa lang na semento. Isa si Brian Arceo sa mga nagpapahinga sa ilalim na nasaktan sa insidente. Nabuhusan man siya ng semento, naligtas naman siya sa pagkakadagan ng mga materyales nang humarang dito ang malaking welding machine nila. Salamat po. Kasi nakaligtas po ako. Nakaligtas po ako. May karagdagang buhay pa. Kaya sana ingat na lang. Para kay Brian, pangalawang buhay na niya ito at itinuturing niyang isang milagro, lalo pat sa susunod na buwan ay manganganak na ang kanyang asawa sa kanilang unang anak. Maswerte rin nakaligtas si Norvie Alcantara. Nasa may lugar naman siya nang binubuhusan ng simento at tila para silang nalagay daw sa imbudo at dire-diretso pababa. Gaya ni Brian, minor injuries din ang kanyang natamo. At para sa kanya, maswerte nakaligtas pa siya. Nagkapatag ko kami sa taas ng semento. Nung pag bigla na lang lumagutok yung namin, slab. Yun ang pag-uho, sinabayan na ng guho. Ang pasyenteng si Vincent Trojado naman, kasalukuyan pang inoobserbahan dahil sa fracture sa kanyang ribs. Sa mga nakita natin, siya lang yung merong fracture, no? And ang plan namin sa kanya is to admit the patient for observation, no, and pain medication lang. Habang 2 pasyente pang napauwi na matapos ding magtamo ng minor injuries. Ayon sa pamunuan ng SM, isang isolated case ang pangyayaring ito. Katunayan sa lahat ng oras, inoobserbahan daw nila ang kaligtasan ng lugar ng trabaho, maging ang kanilang mga tauhan. Sa kabila ng pangyari, tuloy-tuloy ang trabaho dito sa construction site. Kanina nga po ay nakausap natin ang contractor nitong project na ito, si Ginoong Rodrigo Ramos ng RC Ramos Construction. At sinabi po niya na itong proyektong ito ay inibisigan nila kung ano nga yung mismong naging sanhi ng pagbigay o pagbaluktot ng bigang yan. At inaalam nila kung nagkulang ba sa suporta yung scaffolding. Nagpabot na din daw siya ng tulong sa mga trabahador na nasaktan dahil sa pangyaring ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Gigi Manikan. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, umaaray na ang mga tsuper. Kaya umaasa ang ilang grupo ng transportasyon na aaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ibalik sa 8.50 ang minimum na pasahe sa mga jeep. Nakatutok si JP Soriano. Mainit na ang ulo ng ilang tsuper ng jeep sa pilahang ito sa Commonwealth Avenue. Puro raw kasi taas sa presyo ng petrolyo ang inaabot nila. Ang pamasahe, di naman nagbabago. Mahirap pag mataas ang krudo tapos mababa ang pamasahe. Mahirapan kami, wala kami kinikita. Pag bababa ng 50, tataas, 2 piso. Eh di parang linuluko lang tao ng bayan yan. Sa dialogo ng mga transport group at jeepney operator sa LTFRB kanina, hiling nilang ibalik ang 50 centavo provisional increase sa pamasahe sa jeep. Lalo't linggo-linggo ang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, kumikita ang mga nasa mixing ruta ng mga 250 to 300. Yung mahabang ruta nasa 350 to 400. Hirap na ho yun. Yung pantawid pasada para po sa kaalaman ng ating mga nanonood at ng ating nasa pamahalaan, ito hindi masyadong epektibo sa amin. Hirit pa nila, ibigay man daw ang provisional increase. Tuloy pa rin ang petisyon nila para sa 1 peso and 50 centavos na dagdag singil sa pamasahe. Yung piston ay nagpaplano na magsulong sa LTFRB ng 1 peso fare hike petition nationwide.
Ang dapat dyan, magpakitang gilas ang mga Kongreso at saka Senado na amendahan yung batas na order regulation law na tunay na problema. Hilingin namin sa ating mahal na Pangulong Pinoy, pakilusin niyo po ang mga tao niyo. Talagang hirap na po kami. Wala namang tutol ang commuters group kung maaprubahan ng 50 centavos na provisional increase. Ang hindi po namin pinayagan ay yung 2 pesos na main petition po nila. Kung sakaling aprubahan ng LTFRB ang provisional fare increase, magiging 850 na ang minimum fare sa jeep. Sa mga driver, naiintindihan din namin sila pero for me na namamasahe, mahirap din kahit 50 cents lang. Na matinding epekto ang idudulot nito sa ating mga consumers, commuters na pangkaraniwang mga kababaihan. Bukas ilalabas ng LTFRB ang kanilang desisyon kung aaprubahan nila ang provisional fare increase. At ayon sa mga transport group, sakaling hindi ito aprobahan ng LTFRB, asahan daw isang malawakang kilos protesta. Bukod sa dagdag singil sa jeep, nakatakda ring idinggin ang petisyon naman ng mga taxi operators na dagdag 10 piso sa flag down rate at dagdag na piso kada kilometro sa patak ng metro. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado sa Taytay Rizal ang isang sospek sa isang kaso ng pagpatay. Nangyari ang krimen 5 taon na ang nakakaraan. Nag-ugat lang daw yon sa alitan sa paradahan. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24, eksklusibo. Sa impormasyong ibinigay ng confidential agent ng CIDG, dito sa West Bank Road, Taytay Rizal, nagtatago ang suspect. Metro Lahara Sr. Ilang metro ang layo mula sa target area. Dito kami, on the way kami. Sa kalsada ka lang ba? Mabilisang pinlansya ng Detection and Special Operations Division ang isasagawang police operation. Merong gamit yun ha. Kaya ayaw ko kasi lumapit na baka ako ma-sniper. Unang inikutan ang target area. Ito kanan. Ito. Pagbalik ko mismo? Saan kami papasok? Nang ma-zero in ang lokasyon, binitiwan na ng team leader ang go signal. Pwede natin yan. Pinpointed ba ang lugar? Ando na Kita na. Basta sabi mo nakita natin. Pinalibutan ang bahay ng suspect. Buksan nyo ito pintuan. Malaking problema mo pag Buksan nyo ito pintuan. Unang humarap ang may bahay ng suspect, tumaas ang tensyon. Ilang minuto pa lumipas, na-penetrate na ng CIDG ang bahay at dito na nadakip ang suspect na si Demetrio Lahara. Palabasin nyo na lang siya, may warrant siya. Para hindi tayo magkano, ha? Ay, dapat hindi kayo manahimik. Nilabasan ng arrest warrant si Lahara, makarang iturong nasa likod umano ng pagpatay sa mechanical engineer na si Edgardo Magno Sr. noong Abril 2007. 3 tama ng balang kumitil sa buhay ng biktima. Dad, ayun, naayos ko na yung kaso mo, sana magkaroon ka na ng katahimikan. Ang pinag-ugatan ng krimen, simpleng alitan sa paradahan ng mga sasakyan. Self-defense ang dahilan ng suspect, kaya niya raw nagawa ang krimen. Nung makita niya yung mister ko sa labas, talagang inahanginan niya ng sasakyan niya. Halos talagang sagasahan niya. Ilang beses yun. Makaraan ng halos 5 taon para sa pamilya Magno, ito na ang hustisya na inasam-asam nila ng matagal na panahon. Inilapit ng pamilya ng biktima sa GMA Action Center ang kaso, saka inendorso sa CIDG, DSOD na siyang humawak ng trabaho. Emil Sumangil, Alerto 24.